May mga tawag sa telepono na mas mabuting hindi na lang sinasagot. Natutuhan ko iyon sa pinakamadilim na paraan. Magandang gabi sa iyo, Anino, at sa iyong mga tagapakinig. Ito ang aking kwento. Nagtatrabaho ako noon bilang night guard sa isang lumang gusali sa bayan. Tahimik ang lugar tuwing gabi, walang tao, walang sasakyan, at tanging ugong ng electric fan at ilaw sa hallway ang maririnig. Alas 11 pa lang ng gabi, ramdam mo na ang bigat ng katahimikan. Parang may nakatingin sa iyo kahit mag-isa ka lang. May isang patakaran ng management, kapag may tumawag sa landline matapos ang alas 12 ng hating gabi, huwag sasagutin. Wala raw dapat tumawag sa oras na yon. Hindi nila ipinaliwanag kung bakit. Unang linggo ko pa lang, sinunod ko yon. Hanggang sa dumating ang gabing iyon, ang gabing nagkamali ako. Alas 2:30 ng madaling araw nang biglang tumunog ang telepono sa guard desk. Napatingin ako sa wall clock. Maliwanag ang oras. Lampas na sa itinakdang bawal. Tumigil ang tunog. Napabuntong hininga ako. Akala ko tapos na. Ngunit muling tumunog ang telepono. Mas mahaba. Mas madiin. Parang may nagmamadali. Baka emergency, bulong ko sa sarili. Pinulot ko ang telepono. Hello, maingat kong sabi. Tahimik sa kabilang linya. Walang hinga. Walang statics. Parang may bukas lang na espasyo. Hello po, ulit ko. At saka may sumagot. Bukas pa ba? Tanong ng boses. Pangkaraniwan ang tono, lalaki, parang pagod. Pero may kakaiba. Parang may etyo, na para bang hindi siya nasa kabilang linya, kundi nasa loob ng gusali. Opo, bukas pa, sagot ko. Sino po ba sila? Hindi agad siya sumagot. May ilang segundo ng katahimikan. Tapos, nandyan ka pa ba? Tanong niya. Opo. Mabuti. Bumalik ang katahimikan. Pagkatapos, naputol ang linya. Napakunot no ako. Wala namang log ng tawag. Walang caller ID. Binaliwala ko na lang. Makalipas ang 10 minuto, muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, ramdam ko na ang kaba. Hello, sagot ko ulit. Bakit ka pa rin di umaalis? Tanong ng parehong boses. Napaupo ako ng diretsyo. Ano po? Sabi ko kanina bukas pa, dugtong niya. Ibig sabihin niyan, nandyan ka pa. Sir, sino po ba kayo? Tanong ko na may bahagyang panginginig. Muli, ilang segundo ng katahimikan. Hindi mo ako nakikita. Napatingin ako sa paligid. Ang hallway ay walang laman. Ang CE monitor biglang nag-static. Hindi po, sagot ko. Napatayo na ako. Kinuha ko ang flashlight at nilibot ang hallway. Wala akong nakita. Ngunit may napansin ako, lahat ng salamin sa gusali ay tila may bahid ng mga daliring dumaan. Parang may humawak mula sa loob. Bumalik ako sa guard desk, pawis na pawis. Doon ko napansin ang lumang lubok sa ilalim ng mesa. Hindi ko yon napansin dati. Binuksan ko. Mga pangalan ng dating night guards. May mga petsa. At sa tabi ng ilan may pulang marka. Sa huling pahina, may sulat kamay, kapag may tumawag matapos ang alas 12, huwag kang sasagot. Dahil hindi tao ang nasa kabilang linya. Biglang tumunog muli ang telepono. Ring. 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 Hindi ko sinagot. Tumigil. Biglang may bumulong sa likod ko. Bakit hindi mo na ako sinasagot? Nanlamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong lumingon. Walang tao.
Ngunit sa salamin sa likod ng desk may refleksyon. Isang lalaking nakatayo sa likod ko. Walang mata. Bukas ang bibig. At hawak niya ang telepono. Tumulog ang landline kahit wala akong hawak. Kusang umangat ang receiver. At sa loob ng gusali, sabay-sabay na nag-ring ang lahat ng telepono, kahit ang mga sirang linya. Hello, sabay-sabay nilang sabi. Hindi ko na namalayan kung paano ako nakatakbo palabas ng gusali. Kinabukasan, natagpuan akong walang malay sa labas ng gate. Nang magising ako, tinanggal ako sa trabaho. Isinara raw ang gusali kinagabihan. Pero hanggang ngayon, tuwing alas 12 ng madaling araw tumatawag ang cellphone ko mula sa walang numero. At kapag hindi ko sinagot, may boses na bumulong mula sa dilim, bukas pa ba? At alam kong kahit saan ako magtago hindi tao ang sumasagot.